At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto, spoiler tayo para kay chapter 1102. Pero brief spoiler pa lang to. So ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga ulit yan magsisimula sa pagpapatuloy ng flashback ni Kuma. Pero this time, ang makikita naman natin ay yung point of view naman ni Kuma sa mga bawat events na nangyari na. At kasama sa mga events na yan ay yung sa nangyari dito sa may Thriller Bark at pati na rin sa may Sabaody at maging sa nangyaring gera sa may Marineford. At so dito sa may Sabaody, sa paghaharap ni Kuma at saka dyan sa Straw Hat Pirates natin ay sinabi ni Kuma na etong si Luffy siya yung magliligtas sa buong mundo. Pero yun nga lang, masyadong maaga yung pagdating o yung paglabas nito ni Luffy. At then after nga sabihin ni Kuma yan, ay dito niya na sinimula na paglahuin isa-isa itong grupo o yung crew ng Straw Hat Pirates natin. So dito ay not sure pa kung talagang sinabi ni Kuma yung mga bawat salita na yan dito mismo kay Luffy o sa sarili niya lang sinasabi yan, sa loob-loob niya lang. Pero yun nga, eto pala yung point of view ni Kuma bago niya paliparin isa-isa itong Straw Hat Pirates natin. But then ay after niyan ay talo naman tayo dito sa pag-uusap ni Dr. Vegapunk at saka ni Saturn. Dahil dito naman, etong si Dr. Vegapunk nagagalit nga siya sa ipinag-uutos neto ni Saturn na burahin completely yung memories ni Kuma. So ayaw sumunod dyan ni Dr. Vegapunk sa ipinag-uutos ni Saturn. Pero etong si Kuma ay tinanggap niya nga yung condition ni Saturn dahil nga naging payapa na yung kalooban ni Kuma dyan. Naging masaya siya dahil nga magagamot na sa wakas etong sakit ni Bonnie. At so kaya dahil dyan ay nag-decide etong si Dr. Vegapunk na ilagay na lang sa Popo Bubble etong memories nga ni Kuma. At eto nga yung sa nakita natin dyan sa laboratory ni Dr. Vegapunk, etong Po Bubble dyan ni Kuma. At sinabi na rin naman ni Dr. Vegapunk tumatagal na memory nga ni Kuma etong nakita natin dyan nga sa may laboratory niya. At eto nakita na nga rin yan neto ni Bonnie. At then ay dito ay nagbigay na ng huling mensahe etong si Kuma dyan kay Dr. Vegapunk para i-deliver naman niya ni Dr. Vegapunk para kay Bonnie. At ang mensahe nga dito ni Kuma ay Happy 10th birthday Bonnie. At so pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong spoiler natin na to. So ayan, sobrang iksi lang nito pa kasi brief pa lang naman yan. So far ito pa lang yung sa nalilik ng leaker natin. Pero kung mapapansin nyo nga, itong mga nakita natin dito ay parang nakita na rin natin yan dun sa mga nakalipas na chapter nga. Pero kasi this time ang pinapakita nga lang naman ay yung sa point of view naman nito ni Kuma. Kasi nga diba sa mga nakaraan ay ikinukwento lang naman talaga literal sa kung ano yung nangyari sa buhay nga nito ni Kuma. Pero yung point of view ni Kuma dun sa bawat events na nangyari sa buhay niya na mga pinagdaanan niya ay wala pa dun. So dito sa chapter 1102 parang ayan yung pinapakita sa atin ni Oda naman. Pero ayun pala ay sinasabi na dito na matatapos ngayon etong flashback ni Kuma. At so ayan nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito sa brief spoiler natin. So kapag meron ng bagong update patungkol dito sa chapter na to ay pe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman at maraming salamat nga ulit guys. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.